Well, this is a very exciting day, long in the making, and many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it, and we'll work with many others, including the United Nations. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had a incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. Peace ay nagbibigay ng taas ng kilay sa mga prophecy watchers sa buong daigdig, o isang bagay na dapat ikabahala ng mga nag-aaral ng propesiya ng Biblia. Ang kanyang mga statement sa pulong na ito ay isang bagay na binabalaan ng Biblia, at maaaring ito ang simula ng mga hula sa Biblia o yung end times. Ang kanilang ginagawang ito ay maaaring katuparan ng isang propesiya sa Biblia na may kasamang seryosong kapalit. Seryosong ahantong na maaaring bahagi ng propesiya ng Biblia. Kung panonoorin mo ang video na ito, isang bagay ang malinaw. Si Kushner ang utak sa likod ng lahat ng nangyayaring pagdevelop sa Gaza, hindi si Donald Trump. Tandaan, kahit ilang buwan na ang nakalilipas, isiniwala na si Kushner ang may master plan ng kanyang pinagtatrabahuhan. May mga plano na. Mayroon na tayong mga plano. Mayroon na tayong master plan, at sa totoo lang, si Jared ang nagtutulak ito at nagtutulungan kami dito. Hindi lamang si Kushner ang utak sa likod ng Abraham Accords noong nakaraang taon at ng Israel Peace Deals, kundi ngayon nakikita natin na ang buong Board of Peace ay hindi lamang binuo ni Kushner, kundi ginawa rin ito upang ang mga mamumuhunan at maraming bansa ay magkaisa para sa pakikilahok sa Project Sunrise ni Kushner. Pagbabagong anyo ng isang lugar na wasak ng digmaan sa isang world-class na futuristic na lungsod na puno ng mga beach resort at high-tech na trend. Iyan ang plano sa likod ng Project Sunrise, mungkahi ng administrasyon para sa muling pagtatayo ng Gaza na nakuha ng Wall Street Journal. Sinasabi ng mga opisyal ng US na isang koponan na pinamumunuan ni Jared Kushner at ng Middle East Envoy na si Steve Witkoff ang bumuo ng plano sa nakalipas na 1.5 buwan. Isang 22-pahinang presentasyon ang naglalarawan ng 4 na yugto ng muling pagtatayo, simula sa makataong tulong at nagtatapos sa isang marangyang pag-unlad sa baybayin ng Gaza. Ang $112 billion na taong plano ay susuportahan ng halos $6 billion sa mga grant at loan guarantees ng US. Tandaan, sinasabi niya na gusto niyang gawing AI Smart City ang Gaza, at ngayon nabuo na nga ang Board of Peace. Binigay na ni Jared Kushner ang kanyang malaking talumpati. At ano ang pangunahing focus ng talumpating ito? Kung paano gagawing smart city ang Gaza, at ngayon may mga dapat maging involved dito para matupad ito o para maging realidad ito. Si Jared Kushner ang utak ng mamaneobra sa likod ng mga eksena, at napakalinaw nun. At sa tingin ko, kahit sino ay maaring makakapansin yan. May mga babala sa Biblia ang tungkol dito, at yun ang kailangan natin pag-usapan. Kaya una tingnan natin ang ilang mga sinabi ni Kushner dito sa talumpati na ito. Panoorin po natin. Nangyari lang ang kasunduang ito dahil nakipagtulungan kami sa Israel, nakipagtulungan kami sa Turkey, nakipagtulungan kami sa Qatar, nakipagtulungan kami sa Saudi, nakipagtulungan kami sa Egypt. Ibig kong sabihin, lahat ay nagtulungan. Nakipagtulungan kami sa UAE. Lahat kami ay nagtulungan upang maganap ito. At pagkatapos ang bagong Gaza, maaari itong maging pag-asa, maaari itong maging destinasyon, magkaroon ng maraming industriya, at talagang maging isang lugar na ang mga tao doon ay maaaring umunlad, magkaroon ng magandang trabaho. Siyempre, nakikipagtulungan kami ng malapitan sa mga Israeli upang makahanap ng paraan sa pamamagitan ng de-escalation. At ang susunod na yugto ay ang pakikipagtulungan sa Hamas sa demilitarization. Digitally driven smart city, muling pag-iisip sa Gaza bilang isang smart city na may teknolohiyang pinapatakbo na pamamahala at serbisyo. Mayroon kaming plano, pumirma kami ng kasunduan. Lahat kami ay nakatuon sa paggawa ng kasunduang yon na magtagumpay. Mayroong master plan. Gagawin namin ito sa mga yugto. Sa gitnang silangan, nagtatayo sila ng mga lungsod na ganito sa loob ng 3 taon. Kaya ang mga ganitong bagay ay talagang magagawa. Kapag tinitingnan mo ito, sa tingin mo ba ito ay itinatayo para sa mga tulad mo at ako? Seryoso, para kanino ito itinatayo?
Isang mabilis na slide lang para ipakita ang progreso na nagawa sa nakalipas na ilang buwan. Tinanong kami ng mga tao kung ano ang aming plan B. Wala kaming plan B. Meron kaming plano. Pumirma kami ng kasunduan. Lahat kami ay nakatuon sa paggawa ng kasunduang iyon na magtagumpay. Merong master plan? Ay isang high-tech na metropolis. Ang plano ay ginawa ng paborito ng lahat si Jared Kushner. Magkakaroon ng kamanghamanghang mga pagkakataon sa pamumuhunan. Alam kong medyo mapanganib ang mamuhunan sa isang lugar na ganito pero kailangan ka naming pumunta, magtiwala, mamuhunan sa... Ilan sa inyo ang nakakita ng presentasyon ni Jared sa Sunrise Project sa Gaza? Pero ang unang bagay na napansin ko dito ay ang Gaza ay magiging sa mga zona. Itatayo nila muli ang Gaza sa mga zona. Kaya makikita mo dito na talagang pinapabilis nila ang Project Sunrise Plan. Ngayon, ano ang connect nitong nangyayari sa Gaza sa propesiya ng Biblia? May connect ba sa Bible End Time Prophecy ang tungkol sa Gaza? Na posibleng may connection din ang Antikristo at sa Third Temple? Well, imbestigahan natin. Mas nagiging intense ang usapan natin kapag tinitingnan kung bakit may ilang Bible scholars na inuugnay ang Gaza sa mga hulang may kinalaman sa hinaharap, kung saan ang word ruler na tinatawag sa kasulatan bilang Antikristo. Daniel chapter 11, binabanggit ang isang haring mapagmataas. At historically, maraming nag-uugnay nito kay Antiochus Epiphanes na hinihinalang Antikristo noong unang panahon. Pero para sa iba, may mga malalim pa na layer dito. Isang prophetic pattern na posibleng tumuturo sa isang mas dakilang rebelde sa huling panahon. Kapag binasa ang talata, sinasabi na itinatayo ng haring ito ang kanyang kampo sa pagitan ng dagat at ng bundok. Ayon sa maraming commentators, ang banal na bundok ay ang Temple Mount sa Jerusalem. Ngayon, kapag tiningnan mo sa mapa, ano ang nasa pagitan ng Jerusalem at Mediterranean Sea? Of course, ito ang Gaza. Ngayon, fast forward sa present day. May mga proposal at plano tungkol sa redevelopment ng Gaza, kahit mga idea ng high-tech or AI-driven cities, at dito pumapasok ang curiosity ng mga prophecy watchers. Kaya may mga ilang prophecy watchers na nagsasabing posible sa ganitong pagbasa na ang paligid ng Gaza ay maging strategic base ng Antikristo na inilalarawan sa Daniel. May mga nagsasabi na ito daw ay future commercial Babylon sa Revelation chapter 18. Dahil fit din ito na ang commercial Babylon ay dakilang lungsod na napapaligiran din ng tubig. Di kaya ang future Gaza ay ang binabanggit ng Revelation chapter 18 na commercial Babylon? Di kaya ang AI City na balak nilang itayo sa pangunguna ni Jared Kushner sa Gaza ay yung Great City sa Revelation chapter 18 na napapaligiran ng karagatan? At hindi naman talaga yung Amerika na tinuro ko dati sa katapusan ng mundo siyan? Well, yan din ang iniisip ngayon ng mga prophecy watchers. Kasi sa Biblia, malinaw ang sinasabi tungkol sa lupa ng Israel. Sa Genesis chapter 15 at sa mga pangako kay Abraham, inilalarawan ang lupaing iyon bilang bahagi ng kanyang tipan. Kahit sa modern maps ay madalas hiwalay ang Gaza sa biblical narrative. Kabilang ito sa mas malawak na lupang ipinangako sa kanyang bayan. Ngayon, mas nagiging intense ang usapan kapag tinitignan kung papaano ikinokonekta ng ilang Bible scholars ang Gaza sa hinaharap na galaw ng Antikristo. Sa Daniel chapter 11, binabanggit ang isang haring nagmamataas. Ayon sa context ng chapter na ito, ito'y tumutukoy sa future na Antikristo. At ayon sa Daniel, ang Antikristo ay magtatayo ng kanyang base sa pagitan ng dagat at banal na bundok. Ang banal na bundok ay Temple Mount, which is ito nga yung Jerusalem. At yung dagat ay yung Mediterranean Sea. Yung palasyo daw ng Antikristo na ayon sa Daniel chapter 11 ay itatayo daw doon sa pagitan ng Jerusalem at ng dagat o yung Mediterranean Sea, na ang lupaing ito ay yung Gaza mismo. So ang big idea, inaamin ng biblical prophecy na ang Antikristo daw ay magtatayo ng kanyang base o palasyo sa Gaza mismo. Yun ang eksaktong sinasabi mismo ng Daniel chapter 11.
At what a coincidence na kapag ang Gaza ay nababanggit din sa Biblia, lagi itong lugar ng kamalasan o sinumpang lupain. Maraming mga verses sa Bible gaya ng sinasabi sa Amos chapter 1 at Zephaniah chapter 2, iba ang tono ng Diyos para sa Gaza. Laging may babala, laging may parusa, laging may pagguho. Kahit nga sa kwento ni Samson sa Hukom chapter 16, ang pagpunta niya sa Gaza ay nauwi sa kapahamakan. At para sa ilan, nagiging simbolo iyon ng paulit-ulit na tensyon sa lugar na iyon sa harap ng kalooban ng Diyos. Kaya kapansin-pansin dito, kung nababanggit ang lupain ng Gaza sa Biblia, ito ay lupang parang sinumpa ng Diyos. Kaya yan malamang siguro ang dahilan kung bakit ang Gaza ay napakagulong lugar sa Israel. Dahil sinabi na nga ng Biblia na parang sinumpa ang lupain ng Gaza. At isa nga rin sa dahilan kung bakit sinumpa ang lupain ng Gaza dahil ito rin ang magiging future na palasyo ng Antikristo sa mga huling araw. Ngayon, balik tayo sa sinasabi ni Daniel sa Daniel chapter 11 verse 45 na ang lupain daw ng Antikristo na kanyang palasyo, which is eto nga yung Gaza ngayon. Di kaya ang tinatayong AICT ng Board of Peace sa pangunguna ni Jared Kushner sa Gaza ngayon ay yung future na palasyo ng Antichrist? Well, nagbabasa lang tayo ng Biblia at pinag-iisip ko lang naman ang mga nanonood ngayon. Dito pumapasok ang malaking tanong. Kapag may malaking proyekto, kasunduan o redevelopment plan sa Gaza, may mga nagtatanong kung aware ba sa biblical prophecy si Jared Kushner at ang mga taong involved sa pag-develop ng Gaza bilang AICT? Aware ba sila na unti-unti nang napufulfill ang Bible prophecy na hindi natin nahalata? Na may bahagi na pala sa propesiya ng Biblia na maaaring ma-fulfill gaya ng propesiya sa Daniel chapter 11? Ito na kaya ang commercial Babylon na sinasabi sa Revelation chapter 18? Well, lahat ng ito ay nananatiling tanong sa mga nag-aaral ng eschatology. Kaya patuloy lang po tayo sa pagbabantay. Bantayan natin kung ano ang mangyayari pa sa Gaza. Tandaan, ang propesiya ay isa pa ring propesiya at malalaman mo lang ang sagot kapag natupad na ang propesiya. Kaya patuloy tayo mag-aral at magbantay propesiya.